Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel, Kaputo Speech po. Pumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon, gabi. Magandang gwapo po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Medyo nag-pull up tayo sa side ng kalsada, kaya paano nyo na may mga dumadaan na tao. Makikita nyo sila dyan sa background. But anyway, it's been a while na nakapagawa tayo ng video, so really nice to see you again. And talking to you about sa ating pambato kay Soto, dahil marami mga lumilipad at may mga balitang may pakpak at may mga ano pa, may mga pangil pa, may sungay syempre na sa kasinungalingan. Marami po mga videos na ganyan na lalabas, of course, sa ating kay Soto. Hindi na bago yan, kaya tayo hindi na ako nabibiktima ng mga clickbait. Yung alam kong it's too good to be true, hindi ko na po pinapanood. Lalo na yung mga may kontrata na, pinag-aagawa na, etc. etc. So, thank you so much guys sa pagbalik. Alam ko it's been a while nga, no, na tayo nakasakit and we're recovering. Pero okay na po tayo, medyo malat lang. Marami rin tayo busy sa trabaho. May mga time na hindi tayo nakapagtrabaho. This time we'll make a video. At also congratulations din sa Minnesota Timberwolves for a great 7-game series versus the Denver Nuggets. Sila po ang nagwagi at makakalaban ang Dallas Mavericks. At sa Eastern Conference naman with Boston Celtics versus Indiana Pacers, no? Sinong mag-aakala Indiana Pacers magpupunta sa Eastern Conference Finals, no? Inaasahan New York Knicks ang lalabas dito sa kanilang naging series, no? After winning 2-0 sa first 2 game ng series ng Knicks and Celtics, Knicks and Pacers, at the end sa game 7 hindi po nakaporma ang New York Knicks. At also maraming injury ang mga players or injured players ang New York Knicks. Sila OG Anunoby, sino pa ba, mga key players nila, no? At least si Josh Hart medyo may dinadamdam din sa kanyang sikmura. Itong si Julius Randle wala rin, kaya medyo nahirapan po talaga itong New York Knicks pagdating po sa mga injuries na yan. But I think next year they'll come back strong. But this time Indiana Pacers, Celtics, then you got Mavericks, and then Minnesota Timberwolves. So alam ko last year na nagpa-ending tayo, alam ko it's a fun thing to do, pero sa finals ko na po gagawin. Sa NBA Finals tayo magpapa-ending. So i-announce ko na rin dito, may mga cards tayo na i-giveaway sa ending na yan at ipapadala ko po sa inyo. Marami na pong nanalo last year na mga nasa Pilipinas, at yan po ay pinadala ko sa mga winner. At hindi ko na sigurado kung nakatanggap yung iba, pero nag-reply naman sila sa akin at natanggap naman nila yung kanilang mga premyo. So sa NBA Finals magpapa-ending po tayo, gaya po ng nangyari last year, and good luck po sa inyo. So abangan nyo yan na magkakaroon tayo na announcement kung kailan ko sisimulan yung tayaan sa game 1. Bali wala ko pong involved na pera dito. Magbigay lang kayo ng numero nyo, at kung yan ay lalabas, di mananalo kayo ng basketball cards galing mismo dito kay Kapuntos PH. So punta na tayo dito kay Kai Soto. Ano ba yung mga lumalabas na magja-Japan daw? Ito si Kai Soto, galing na sa Japan, babalik sa Japan, magpapalakas sa Japan. Ano pang pagpapalakas, hindi ko alam. Hindi tayo sakop mismo na kanilang agent. Sila nakakaalam niyan. Paano ba yan? May invites ba? May mga ano ba? Ano ba talaga ang tinatago nila? Meron ba talaga? Wala ba? I wish na sana maging transparent sila, para sa hindi naman siguro nila gagawin yun dahil sino ba naman tayo, no? Fans lang tayo. Hindi naman nila sasabihin nila kung sa atin kung meron talagang kumukuha kay Kai Soto sa invites, no, sa camp. So talagang para sa akin, nalulungkot ako gawa ng wala na naman linaw, no. Tagal na tayo naghihintay. Sa Australia pa lang, no, nagpapalakas na,
Nandito sa Japan B-League. Nakita natin lumakas si Kai, no? Nakita natin iba yung lakas niya, and we're hoping na sana itong pagkakataon na to na ma-reintroduce siya dito sa NBA, kasi mawawala na yung hype gawa ng last year meron pa siyang konting hype sa Summer League, no? And kung na-invite siya this year, maaalala siya from the last year na ito yung chinachant ng mga tao, and hopefully na magkaroon ng parang bulusok pagdating sa hype na naman ni Kai Sotto dito sa US, and it will fade away kasi kapag malayo ka talaga rito sa US, iba yung exposure hindi natin masasabi Japan B-League is the key para makapasok sa NBA. Ilan bang players dyan ang baga sa kinuha dahil naglalaro sa Japan B-League, no? So they still have to go to the process. They still have to go to the US and train over here. Tulad ni Yuta Watanabe, no? Isa siya sa undrafted. Nagpatuloy siya, naglaro sa G-League. Tapos nakuha siya. O, marami mga players na naglaro sa G-League. Tulad ni Nasrid. Si Nasrid ngayon, isa sa mga 6th man of the year. Undrafted. Naglaro sa G-League ngayon. Diba? Isa sa pinaka magaling na players dito sa Timberwolves. So maraming mga players. Alex Caruso, undrafted. Marami po ang players na talagang pwedeng maging player pa kahit undrafted. You need just to give some time dito sa NBA. Maging committed ka sa NBA, sa affiliation nila, at makikita nila kung meron kang potential. I know Kai Sotto is 22 years old, 23, 24. Nako, kapag mga ganyang edad mas gusto pa nila kumuha ng 19 years old na madedevelop nila ng gusto. I'm not saying Kai Sotto is not developing, na hindi siya makakaroon ng growth, pero para sa akin at this time exposure na yung kailangan ni Kai Sotto, and Japan B-League for me is not the place. No, ako nagiging totoo lang ako dito sa opinion ko, and I'm sure na maraming magre-react na no, we're still gonna support Kai Sotto kahit anong decision nila. Same thing dito sa akin. So supportan ko siya, pero yung itong route na Japan B-League again, at to me ay medyo alanganin ako gawa ng yung timing kasi, especially no sa time ngayon na mas marami silang mga kinukuhang mga 7-footer na big man, no? Tulad ni Zach AD, no? He has to prove na kaya niya, and hindi lang kailangan sa speed ng paa, kundi yung utak at yung pagmamahal sa laro kailangan na andoon. So kung si Zach AD ay madrafted ng lottery or late first round, ibig sabihin may chance si Kai Sotto kung makukuha nila si Zach AD. So ang akin lang, sana wag silang malunod sa Japan B-League, and I'm sure they will offer him the best money kasi alam nila yung attraction na ibinibigay ni Kai Sotto sa Japan B-League. And Kai Sotto have the fan base. Kai Sotto can also give the same siguro kahit papano dito sa NBA dahil sa followers niya, and especially dito sa pangarap niya. And I think Kai Sotto has to make a big decision about this, and I know na nakikinig siya sa kanyang kampo, sa kanyang mentors, sa kanyang agency, and matalino naman yung batang yan, so he will make the decision na makakabuti sa kanya. We're still gonna support Kai Sotto. Mahirap na nga lang, again, baliktad yung oras namin dito sa Chicago, dyan sa Japan. So talagang mahirapan po tayo makasunod, makapanood ng mga laban dyan po sa Japan B-League. So mga kap, am I making a reasonable argument dito sa pagkakataon na to, o ano ba ang sa palagay ninyo? Magpalakas sa Japan? Ano pang pagpapalakas? Andito ang facilities, andito magagaling na trainer sa US.
or to sacrifice yourself to come to the US, play for a team affiliated mismo ng NBA, and one day na, hey, we need you, come play for the big league. Tapos yun na ang history para sa kanya at para po sa Pilipinas. So yun lang mga kap, you have a wonderful day, and we'll make a video tomorrow or sa makalawa, dahil alam nyo nagpapagaling pa rin naman tayo. But God bless you all, and we'll see you on the next video. Bye bye.